Usap po natin ang spokesperson ng North Luzon Expressway o NLEX. Ukol pa rin po dito sa nangyari nga po dyan sa Marilao Interchange Bridge last week. Pero kahapon daw po binuksan na ito, yung 4 na lanes ay nadadaanan na daw. Tignan po natin kung medyo nagkaroon na ba ng kaunting pagbabago doon po sa matinding traffic na nararanasan po, lalo na ng mga tao na araw-araw po dumadaan dyan, mga kapatid. Ito nga pong pangyayaring ito nangyari last March 19 pa, kung saan merong isang truck na dumaan po dyan, medyo overheight siya, di naman talaga siya kasya, naipilit, tinamaan po yung tulay. Sige, ito ho lamang ay sa isa issue na ano ba ang gagawin ngayon ng NLEX management para hindi na ito maulit, no? And then sa mga detailed do na mga katanungan sa pangyayaring ito. Sir Robin, maganda umaga po. Good morning, Sir Ted, at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Opo, sa inyo hong pag-iimbestiga, ito hong sumayad na truck diyan. Ano ba talaga ang resulta ng pag-aalam ninyo? Talaga bang lagpas siya doon sa kanyang vertical height o tumaas talaga yung kalsada kaya naman sumabit itong truck na ito? Opo, doon po sa clearance height po ng mula pavement hanggang doon sa ilalim po ng tulay, na-maintain naman po ng NLEX Corporation po yun dahil ang ating strategy po sa pagka-re-repair nito, kinakayod po yung mga nasisirang pavement para yung kapal po na i-overlay, yun din po yung kakayodin siya. So, from the time na nag-assume po kami ng operations, na-maintain po natin yung clearance po ng bridge. Okay. Yung truck po talagang mataas po doon sa clearance ng bridge po. 4.5 po yung clearance ng bridge at yung truck naman po ay 4.91 po. Opo, pero di ba meron kayo diyang sensor? Paano ho nakapasok ng NLEX yan? Tama po sir, dito po siya sa Karuhatan pumasok Toll Plaza. Yung allotted na lanes for trucks, yung nasa kanang lanes na 3 po. Meron po tayong height sensor at yun nga po pag mas mataas po sa 4.27 meters, nag-a-alarm po yun. So kitang-kita ng mga tao po namin, may mga tao din kami nakadeploy dyan at pagka nag-alarm, bine-verify nila yung height po kung talagang 4.27 and above po siya. Oh. So nag-measure po yung ating mga patrol kasi maraming trucks po dumadaan dito. And itong particular truck na to, nag-evade po siya dun sa lanes para sa truck, gumamit po siya dun para sa class 1, kung saan wala po kaming sensor at nung busy pong nagsusukat yung mga tauhan po namin, yun po, ibig sabihin nalusutan po sila. Naku, ang laking perwisyon nito. Sandali lang ha. Sa Mindanao Avenue, no, na toll, pag dumadaan ako dyan na madaling araw, as in early morning, ang daming mga truck ang dumadaan doon sa class 1, so kung ganun pala, hindi rin siya mababasa ng sensor ninyo kasi dumadaan siya sa daanan ng mga kotse? Apo. So ang ginawa po namin ngayon na improvement po ay naglagay na po kami ng metal gantry na po, yung may height na pang class 1 na lang po. So actually may insidente na tayo na pag nagpumilit po yung truck, doon po muna siya babangga. Sa may metal gantry po siya babangga ngayon, sir. Oo. Kung gagamit siya doon sa mga class 1. Opo. Okay, para maiwasan na dumaan ka sa hindi mo naman dapat daanan, talagang may mababangga ka na talaga na barandilya, no, sa taas, no? Okay. Opo, kaya po, Sir Ted, mainam po sana na sumunod po sila na hanggang 4.27 lang po yung dumaan po sila dun sa truck ng lanes. Kasi ayaw naman natin magkaroon pa rin po ng aksidente dahil nabangga po nila yung mga metal gantries na po natin. Pero sa puntong sumunod sila, dapat ang mga tauhan nyo, sumunod rin sa kanilang responsibilidad. Di ba dapat di nakalusot din yan? Di ho ba, sir? No? Opo, ganun din po na ang gagawin po namin dito sa mga magve-verify po ng mga height, magdadagdag po kami kasi apparently baka busy, dumami yung truck noon, nagsusukat sila, maaaring nakita pa rin po dapat nila yung truck. Okay, sige. Sige po. So sa ngayon, sir, yan po ang improvement ninyo. Sa lahat, sa lahat ho ba ng mga exit, mga toll, ganun na pong gagawin ninyo to make sure na wala nang lalagpas dito na over the limit? Yes po, yun po yung natin. Kung napansin po niyo, nauna na po itong Balintawak, Karuhatan at Mindanao nga po na na nalagyan na po. Okay, sige. So sa pangyayari pong ito, anong pananagutan ng truck? Hahabulin niyo ba sa danyos?
Yes, sir. Actually, a day after the incident, meron na pong naka-file na case against po sa kanila. Yung driver at kasama po yung owner po ng truck. Okay, sige. So sa ngayon po sir, ito pong mismong lugar na ito, maayos na po? Lahat po ng lane na nadadaanan na? Opo, bagamat lahat po ng lanes ay napadaanan na po namin, umpisa po kahapon na madaling araw, meron pa rin po tayong nakalagay na tukod, yung shoring. Na manipis lang naman in between lanes po to na nakalagay naman, nalagyan naman ng mga cones para kitang-kita po. Kasi meron po tayong konting mga minor na finishing touches pa po ginagawa dito sa bridge during light volume po sa gabi. Pero as of now, nadadaanan po lahat yung lanes at maaring yung kinukumpuni pa pong konti matapos po mamayang gabi na. Opo. Yan pong Marilao Bridge na yan, kanino po yan? Provincial ho ba yan o national? Yun po ang hindi pa po malinaw yung pero right after nga po, I think the other day po meron na po kaming coordination meeting po ulit with the provincial government ng Bulacan. Pero definitely po hindi po ito sa pag-aari or under ng authority po ng NLEX po itong particular. Yeah. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung yan ay provincial bridge ba yan o national bridge? Hindi pa rin? Opo, kasi ang road is provincial road po yun eh. So, ang sinasabi nga, dapat yung bridge sa provincial po. Pero doon sa usapan po namin, talagang hindi daw po nila ina-account yung bridge na yan. So, may moving forward naman po kami dito sa na gagawin para meron na pong aakot, meron magagawa at magano. Pero ang po ni NLEX, basta't meron pong problema yung bridge, kami agad-agad po namin gagawin. Kagaya po ito na bundol siya, kailangan paggawa po talaga ng NLEX para po sa safety at para po sa tuloy-tuloy na maayos na daloy ng traffic po after hurricane. Kaya ko natanong yan, Sir Robin, kasi baka naman daanan yung tulay ng overloaded na truck at biglang bumaksak yan. Ay, opo, meron naman po tayong implementation ng overloading po dito sa bago pumasok po ng Marilao. At yun nga po, with DPWH, kasama naman po namin doon sa meeting. I think not even Marilao po, dapat mabantayan po lahat ng mga bridge. Sandali, Sir Robin, sandali ha. Opo. Yung bridge mismo, 'di ba, na binangga, no? Oo. Yun lang yung concern po sana na walang dadaan doon na overloaded sa ibabaw nito, 'di ba? Oo. Ano ho 'yun? Ano ang sinasabi ho ninyong ginawa na po ng inyong kausap para masiguro po na hindi dadaanan naman ng napakabigat na truck niyan, baka naman biglang bumaksak din 'yan. Opo, una po, fina-finalize po para maglalagay din po sila ng mga gantry at timbangan po. Dito sa magkocross kasi definitely po kung dadaan doon sa bridge at papasok sa amin, meron kaming mga timbangan po bago pumasok sa expressway. Okay, para lang humasiguro ka. Naku, disgrasya yon. Kung dadaan ka doon, biglang dumaan yung pambigat na truck doon, bumigay yung bridge. Kasi nga, di ba, naapektuhan na yung kanyang structure eh. Di ba, yung kanyang kapasidad dahil nga sa binangga ng truck yung tulay eh. Ang naman po dito, Sir Ted, after po nitong repair, kasi tinap po yung metal din na yon, ni-replace din po, maibabalik naman po doon sa original straight ng bridge bago siya ma-hit. Opo, ay salamat naman. Okay, Cha, please. Sir Robin, yung binabanggit ni Sir Ted kanina, kasi supposedly, tama po ba, dapat 2 or 3 weeks aabutin itong paggawa ng tulay. Dito po sa mabilisan, syempre thankful to mga dumadaan everyday dyan na mas mabilis po ito na ayos ngayon. Hindi naman makokompromiso yung curing ng nasabing tulay na nasira po? Hindi naman po, ma'am, kasi ang isa sa nagpabilis po ay yung pag-fabricate po ng ni-replace na metal beam, nagawa po na mas maaga. Ganun din po yung 24/7 smooth. Kaya po sinara natin nung 3 lanes nung magtataas na nung replacement na beam para po mas mabilis po yung trabaho. So walang dapat ipag-alala itong mga tao na baka maulit-ulit na masira dahil ganun kabilis po nagawa. Wala naman pong kinalaman, ma'am, yung mabilis na paggawa na po. Sa strength ng bridge. Sige po. Salamat po na marami, Sir Robin, sa inyo pong informasyon na binahagi po sa aming programa. Salamat po, sir. Salamat po, Sir Ted. Maraming salamat po, Ma'am Vijay. Opo, yan po si Ginoong Robin Ignacio, ang spokesperson po and traffic operations head ng NLEX.